Kumusta mga Lods at welcome sa aking channel. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Chapter 23 ng Mala Solo Leveling Zombie Edition. Nang makarating na ang ating bida at ang kasama nito sa kanyang kuta, agad namang napalingon si Shanshan nang makarinig siya ng tunog ng sasakyan at napasabi na bumalik na ang ating bida, kaya agad silang lumabas at sinalubong ito. Samantala, nag-notify naman ang system ng ating bida na natapos na ang kanyang task na iligtas ang mag-ina ni Shengze. Pagkababa ng ating bida, agad niyang sinabi na si Yiming pala ang traitor sa kanila. Dahil dito, nagulat si Shanshan at napatanong kung alam ba niya ito mula pa sa simula. Tumugon naman ang ating bida na sa medical room na lamang siya magpapaliwanag at agad niyang inutusan si Zhang Qi na ihatid ang mag-ina sa kanilang kwarto upang makapagpahinga. Samantala, sa harap ng medical room, tinanong ni Shengbo ang ating bida kung alam ba niya na may masamang intensyon si Yiming mula pa sa simula. Sumagot naman ang ating bida na hindi siya sigurado kung si Yiming ang traidor. Ngunit ang alam niya ay may isa sa mga kaibigan ni Zhang Qi na traidor. Nang sinuri naman ni Zhang Qi ang baril na ginamit ni Yiming, napansin niyang rubber bullets lamang ang laman nito. Muli namang nagtanong si Shengbo tungkol kay Chong na nasa loob ng medical room at kung bakit ganoon ang kanyang mga naging aksyon. Ipinaliwanag ng ating bida na si Chong ay hindi isang ordinaryong zombie, kundi isang rare mutant. Ikinuwento rin niya na noong sinuri niya ito, ay sinabihan niya si Chong na kumurap siya ng 3 beses kung naiintindihan ba siya nito. At bilang tugon nito ay kumurap siya gaya ng sinabi ng ating bida. Sinabi rin ng ating bida na kakaunti lamang ang mga infected sa mundo na kabilang sa mga tinatawag na rare mutant. Ipinaliwanag niya na ang mga ito ay may mataas na antas ng talino at posibleng naaalala pa nila ang kanilang nakaraan. Dagdag pa niya, habang binubuksan ng pinto ay masuwerte sila dahil si Chong ay mas rare pa kaysa mga rare mutant. Samantala, seryoso namang nakatingin si Chong sa kanila habang tinitignan siya ng ating bida at mga kasamahan nito. Maya-maya lang, bigla siyang nangumiti habang winiwasiwas niya ang kanyang mga kamay, bagay na ikinagulat ng lahat. Sinabihan naman siya ng ating bida na huwag na siyang magpigil at tapusin na si Yiming. At dahil dito, agad lumabas si Chong habang hinihila si Yiming. Habang patuloy na naglalakad si Chong, tinanong naman siya ni Zhang Qi kung naaalala pa ba siya nito. Dahil dito napahinto si Chong at galit na tumingin sa kanya at bigla na lang itong nametlog. Ngunit buti na lang ay mabilis siyang nakailag. Natawa naman si Chong sa kanyang ginawa habang napasabi naman si Zhang Qi na hindi pa rin ito nakakalimot at mahilig pa rin na mametlog. Samantala, habang nagpapahinga ang ating bida, tumingin muna siya sa system upang i-check ito at laking gulat niya nang makita niya na nakatapos siya ng isang hidden achievement, ang magkaroon ng isang mutant na kasama. Tumingin naman siya sa system store upang suriin kung may mga bagong item. Bigla na lamang siyang napabangon sa pananabik nang sa kauna-unahang pagkakataon ay makakita siya ng isang level 2 supply box. Gayunman, napaisip siya dahil sa mahal ng nasabing item, mas pinili muna niyang bumili ng 2 mas murang supply box. Pagkabukas ng ating bida, nakakuha siya mula sa lifesaver box ng isang interdimensional infection blocker na kayang magpagaling ng infected, at mula naman sa armed deterrent supply box, nakuha niya ang isang Barrett sniper rifle na may 10 bala. Namangha naman ang ating bida sa kanyang mga nakuha dahil sa level 1 box pa lang ay may laman ng overpowered na mga sandata. Napaisip tuloy siya na paano pa kaya kung level 2 o 3 na ang box, baka tangke na raw ang ibigay sa kanya. Napasabi din siya na tatapusin na niya ang misyon niya bukas dahil hindi na siya makapaghintay na mabuksan ang level 2 box. Kinabukasan, tinuruan naman ng ating bida ang kanyang mga kasamahan kung paano gumamit ng baril. Makalipas lang ng ilang sandali, nilapitan niya si Shengbo at nagbilin na kung matapos sila sa kanilang pagsasanay, ay linisin naman nila ang ibang kwarto dahil lalabas muna siya upang kumuha ng mga survivor mula sa Rongxiang Garden. Agad namang tumugon si Shengbo na siya na ang bahala sa lahat. At bago tuluyang umalis ang ating bida, tinawag naman niya si Chong upang isama sa kanyang misyon. Samantala, nakahanap na ang ating bida ng isang malaking sasakyan na kanilang gagamitin para sa pag-rescue. Agad nila itong nilinis ni Chong dahil napakaraming zombie ang nakapaligid dito.
Pagkatapos, binigay naman ng ating bida ang susi ng mask kay Chong at sinabihan siya na maaari niyang tanggalin ang mask kung silang dalawa lang ang magkasama. Ngunit kailangang isuot niya itong muli pagdating nila sa Rongxiang Garden. Samantala, mula sa Bichui Mountain, natipon na ni Shushong ang kanyang mga tauhan at buo ang kanyang kumpiyansa na sapat na ang kanilang bilang upang durugin ang mga tao mula sa Rongxiang Garden. Shoutout sa iyo, Jeff Terence Sanchez. Maraming salamat sa suporta. At dito natapos ang Chapter 23. Please like, comment, and subscribe kung gusto nyo pa ng Chapter 24.